Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Araw-araw, tinatayang nasa 6 hanggang 7,000 mga Pilipino ang pumipila sa mga terminal ng ating paliparan. Bit-bit ang mga folder na may lamang certificates at passport. Ang karamihan sa mga ito ay laging iniisip na sana ang kanilang sakripisyo at pag-iwan sa kanilang pamilya ay may kapalit na ginhawa. Ang eksenang yan ay isang patunay na ang pinakamalaking produkto ng ating bansa ay hindi mga kalakal, kundi ang ating mga mamamayan. Para sa maraming pamilya, ang sukatan ng tagumpay ay makagraduate ang kanilang mga anak upang matulungan sila ng mga ito. Kaya kung maaari, kahit mahirap ay igagapang talaga nila mga ito makatapos lamang sa pag-aaral. At ganyan ang ginawa ng mag-asawang Macarat. Sa dami na maaaring maging problema ng kanilang mga anak sinaharap, sinigurado na mag-asawa na magiging handa ang mga bata kaya nagtulong silang mapatapos sa mga ito. Ang ilang dekada naman nilang paghihirap ay nagbunga dahil halos lahat ng kanilang mga anak ay naging profesional. Kaya nang magretiro ang mga ito ay mas na-enjoy nila ang kanilang buhay at ang kanilang mga apo dahil nasa maayos namang kalagayan ang kanilang mga anak. Ang iba sa mga ito ay nanatili sa Pilipinas habang ang ilan naman ay mas piniling mga ibang bansa. Ang isa sa kanilang anak ay si Schubert. Ito ay isinilang noong August 23, 1984. Bata pa lamang ay nakitain na itong may malasakit sa mga taong nasa paligid niya. Ang ugaling yan at pangarap niya na magkaroon ng ayos na buhay sa hinaharap ang rason kung bakit nang makagraduate ng high school ay nagdesisyon itong kumuha ng Bachelor of Science in Nursing. Pagkalipas ng ilang taong pagsusunog ng kanyang kilay sa pag-aaral, ang mag-asawang Macarat ay walang mapagsidla ng kasiyahan nang madagdagan na naman ang professional sa kanilang pamilya. Nang makuha nito ang kanyang lisensya ay hindi ito nahirapang makakuha ng trabaho. At ang una niyang employer ay ang Vicente Soto Memorial Medical Center na isang government hospital sa Cebu City. Doon ay nabigatan siya sa trabaho dahil minsan sa isang nurse ay 15 hanggang 30 pasyente ang binabantayan nito. Kaya sa bigat ng kanyang responsibilidad tapos liit ng sahod ay 4 na buwan lamang ang itinigal niya dyan. Sa kanyang professional profile ay nakita ko na lumipat siya sa Vicente Gulas Memorial Hospital na makikita naman sa Mandaue. Ngunit dahil sa wala namang masyadong pinagkaiba ang dalawang government hospital sa bigat ng trabaho lalo na sa sahod, habang siya ay nagtatrabaho bilang nurse doon ay nag-apply si Schubert para mangibang bansa. At pagkalipas ng 1 year and 7 months, si Schubert ay ibinigay ang kanyang resignation letter para ihanda ang kanyang sarili para mangibang bansa. Nang handa na ang lahat ng kanyang mga papeles at bagahe, si Schubert ay emosyonal na nagpaalam sa kanyang mga magulang at sumakay ng eroplano patungo sa Abu Dhabi. Nang ito'y makarating doon ay hindi lamang kanyang kapiligiran ang nagbago pero pati na rin ang kanyang trabaho. Dahil ang employer nito na Venetia Healthcare Services ay hindi tulad ng isang ospital na karaniwan niyang pinagtatrabahuhan. Dahil ang responsibilidad ni Schubert bilang staff nurse ay tulungan ang mga taong nangangailangan na makarecover mula sa mga sakit, sugat at iba pa. Sa pag-iita ng 2011 hanggang 2015, si Schubert ay nagkaroon ng 4 na mga employers. Sa mahabang panahon na yan ay marami siyang nakilala mga kapwa Filipino rin na nakatulong sa kanyang kalungkutan. Tulad ng ibang OFWs, si Schubert ay naging bukas sa paglabas para makita ang iba't ibang tourist destinations sa Abu Dhabi. At kalaunan, makikita mo sa video na ito na naging parte rin siya ng M-Goldex. 2 times 15,000 dirhams, so approximately 13,000 dirhams. Okay? So, nagsimula kami sa M-Goldex noong February lang. Pero itong dalawang accounts namin na nag-exit, pinasok na namin noong March 1. Okay? Ang nag-exit
Pero pagkalipas ng kalahating dekada, nang nauso noon ang paglipat ng mga nurse mula Middle East patungong Western countries, isa si Schubert sa mga taong naengganyo na mag-apply at ang kanyang napili ay pagsilbihan ang mga Amerikano. Dahil sa ganda ng kanyang record, si Schubert ay mabilis na nabigyan ng visa. Pero bago siya tuluyang lumipat patungong Amerika ay nagdesisyon itong bumalik muna ng Pilipinas para makasama ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang. At noong 2018 sa pangalawang pagkakataon, si Schubert ay muling nagpaalam sa kanyang mga magulang. Nang makarating sa Florida, agad itong nag-aral at nang makapasa sa NCLEX, nakita ko na agad siyang nakapagtrabaho na mabigyan siya ng lisensya na epektibo mula June 22, 2018 na valid ng halos isang dekada. Nakita ko rin na ito ay tumuloy sa bahay na ito na makikita sa siyudad ng Leesburg na sikat dahil kung ikaw ay mahilig mangisda, ma-enjoy mo ang mamingwit sa Harris Chain of Lakes. Ngunit kahit may mahigit 178,000 na mga Pilipino sa buong state ng Florida, konti lamang sa mga ito ang pinipiling manirahan sa Leesburg. Dahil ang lugar na yan ay mas pinipili ng mga taong retirado na dahil sa tahimik dyan. Ngunit sa kadahilanan na limitado ang mga Pinoy sa lugar na yan, si Schubert ay kumuha ng suporta mula sa mga taong malapit sa kanya. Laking pasalamat niya na meron siyang mga Filipino na kasama sa bahay. Pero nga dahil sa lalaki siya ay hindi naging problema sa kanya kung meron siyang maraming kaibigan na wala. Ngunit unti-unting nagbago yan nang tumagal siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sa dami ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa mga ospital doon, si Schubert ay nagkaroon din ng pailang-ilang mga kaibigan. Naging komportable na rin ito na magmaneho at sa ganda ng kanyang trabaho, bukod sa pagkakaroon ng sarili niyang sasakyan, pera sa savings account, si Schubert ay nagkaroon din ng sarili niyang pamilya at isa itong avid fan ng bandang Journey. Mula sa classic CDs at vinyls, t-shirt, lahat ng pwede niyang makuhang memorabilia ay bibilhin nito. Pati concerts ng banda kahit sa Florida o sa ibang state pa yan ay dadayuhin ito makita lamang ang kanyang mga idolo. Ang mga kaanak ni Schubert sa Pilipinas ay masaya para sa kanya dahil ito ay nasa maayos na kalagayan. Pero kung ang mga magulang nito ang iyong tatanungin, ang isa sa kanilang mga kahilingan ay sana makita nila ito dahil ngayong taon ay 8 taon na pala nila itong hindi nakikita. Ngunit sa panahon ngayon, kung gusto mong umuwi ng Pilipinas, ay dapat mo talagang ihanda ang iyong wallet dahil sa ticket pa lamang ay talagang mahal na. Ang aspeto na yan ay naiintindihan ng mga magulang ni Schubert kaya kahit mahirap ay laking pasalamat pa rin nila nang nakikita nila ang kanilang anak sa pamamagitan ng video call. Isa din sa pinagpapasalamat nila dito ay kahit matagal na nila itong hindi nakikita, ay hindi nakakalimot si Schubert na tulungan sila sa kanilang mga gastusin at pambili ng gamot lalo na at tumatanda na rin sila. Nakita ko na ang ama pala ni Schubert ay 87 taong gulang na, habang ang kanyang nanay ay 77 taong gulang na. Bagamat matatanda na, ang mga ito ay malalakas pa rin ang tuhod na laging pinagpapasalamat ng pamilyang Makarat. Noong Pebrero nitong taon lamang, sa video na ito na kinuha sa loob mismo ng bahay na mag-asawa na kinuna ng isang anak na mga ito na umuwi, ay nakunan ang lalaking ito. Ang taong yan ay pumasok sa loob dahil ito ay kinailangang ipasok ang ilang mga bagahe. Ngunit nagulat ang mag-asawa nang alisin nito ang maskara. Ang inakala nilang kargador ay ang anak pala nilang si Schubert. Pagkatapos mag-iyakan, ang mag-asawa ay masayang kumain kasama kanilang mga anak. Sa tagal niyang hindi nakauwi sa Pilipinas, sa mga larawan na ibinahagi ni Schubert pati ng kanyang mga kaanak ay kitang-kita mo talaga na masaya sila na makita ito pagkatapos ng mahabang panahon. Nang i-post niya sa kanyang social media ang mga litrato pati videos ay walang nasabi ang mga tao kundi masaya sila para dito. Ang ilan ay nabanggit rin na enjoyin dapat ito ang pagbabakasyon. May konti naman na nagsabi na naiyak sila sa reunion. Pagkatapos ng pagbabakasyon nito ay naging emosyonal na naman ang mag-asawang Makarat dahil aalis na naman ang kanilang anak. Pero tila iyan na ang huling beses nila ito makikita.
Hindi dahil sa matatagalan na naman ito makakauwi sa Pilipinas, ngunit para sa ibang mga tao ay baka pumanaw na lamang ang mag-asawa na hindi nalalaman ang balitang kumalat na ang kanilang 42 taong gulang na anak na si Schubert ay dinampot pala ng mga otoridad. Ang mga kamag-anak nito sa Pilipinas ay naging tikom sa pagbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa kaso. Ang ilan ay nag-deactivate at inilak na lamang ang kanilang social media profile nang makarating na ang issue sa Pilipinas nitong buwan lamang. Naging mabilis ang pagkalat ng mugshot nito at nang kumalat na ito ay naakusahan na ng gahasa, ang ibang mga Pinoy na nagtatrabaho sa ibang bansa ay mabilis na nagsabi na baka ito ay biktima lamang ng isang sinungaling na tao. Sa kanilang teorya ay sinabi ng mga ito na ang ugali ng mga bata o yung nagdadalaga ng mga tao sa Western countries ay di umunong ibang-iba sa ugali ng mga bata sa Pilipinas na oo lamang ng oo sa mga matatanda sa kanila. Ang punto ng mga ito ay di umano'y mas disiplinado, mas masunurin, may takot at hindi di umano sinungaling ang mga batang Filipino kung ikukumpara mo sa mga Amerikano. Ang ilan ay nagsabi na baka ito ay napagtripan lamang ng isang tao dahil sa baka ayaw nito ng ginawang trabaho ni Schubert bilang isang nurse. Ngunit para naman sa prosecutor na humahawak ng kaso ay meron silang napakalakas na ebidensya laban kay Schubert. Sa madaling salita ay hindi lamang isang paninirang puri ang mga akusasyon dito. At dahil sa ayaw kong magbase sa mga impormasyon na lumalabas ngayon sa social media na hindi ko naman alam kung ano ang source nila, minabuti ko na puntahan ang mismong Lake County Clerk para makita ang mismong court documents pati police report at mga ebidensya na nakalap ng mga ito. Ang unang dokumento na nakita ko ay ang arrest form kung saan nakalagay na si Schubert ay naaresto pala noong March 22, 2026. Sa salaysay ng officer mula sa Lake County Sheriff's Office, bandang 11:00 ng gabi, ang Lake County Communication Center ay nakatanggap ng tawag mula sa isang babae. Sa kanilang usapan ay sinabi nito na gusto niyang i-report ang isang krimen. Sa tawag ay inamin nito na si Sheena na maituturing na juvenile at wala pang 13 taong gulang ay paulit-ulit palang ginalaw ni Schubert. Ang pangalang Sheena ay inimbento ko lamang dahil sa batas sa Florida ay hindi pwedeng isiwalat ang mga impormasyon lalo na kung may minor na involved. Nang makuha ang ilang importanteng impormasyon tulad ng cellphone number at address ng sinasabing biktima, ang operator ay agad kinontak ang pinakamalapit na officers malapit sa lugar na yon na agad namang rumisponde. Nang makarating sa address, kinontak ng mga ito ang babae sa bahay para sabihin na sila ay paparating na. Ang mga pulis ay nakita ang taong kausap nila sa cellphone sa labas ng bahay. Nang masalubong ay tinanong siya ng mga officers kung alam ba ni Sheena na sila ay darating. At doon na umiyak ang babae sabay sabing oo. Silang lahat ay pumasok ng bahay pero nang mabuksan ang pintuan ay bumungad sa kanila si Schubert na halatang nagulat. Ito ay inutusan ng mga pulis na lumabas at maghintay sa labas. Nang makita nila si Sheena ay kinuha nila ang buong pangalan nito pati date of birth. At pagkatapos nun ay hindi ito nagdalawang isip na sabihin sa mga otoridad na matagal na siyang binababoy ni Schubert. Dahil dyan, ang police officer ay agad kinontak ang kanyang kasamahan na nooy nakabantay kay Schubert sa labas ng bahay para ito ay arestuhin. Habang pinopusasan at binabasahan ng Miranda rights, sa police report ay nakalagay na napatanong pa nga ito kung siya ay inaaresto ba. Na sinagot naman ng pulis na papaano kung sabihin ko sa iyo na meron akong video na magpapatunay na iyong binababoy si Sheena. Na sinagot naman ni Schubert na I would say I made a mistake. Naklarong sinabi nito na siya ay nagkamali. Nang ito ay tanungin muli ng police officers, sa halip na sumagot ay sinabi nito na makikipag-usap lamang siya kung meron silang kasamang abogado. Pagkatapos noon ay isinakay na ito sa police car saka idiniretso sa Lake County City Jail. Habang kumakalap ng iba pang ebidensya ang mga otoridad, makikita mo na noong una ay 14 na kaso ang agad niyang kinakaharap. Pero bago magtapos ang March 23, naging 47 ang mga kasong kinakaharap niya. Mabilis itong humingi ng tulong sa public defender o katumbas sa atin ay Public Attorney's Office. Ngunit ang kanyang application ay na-denied dahil nalaman ko na sa state pala ng Florida, mabibigyan ka lamang ng public defender o abogado ng gobyerno kung ikaw ay kumikita ng $2,660 o mahigit kumulang ng 160,000 pesos sa isang buwan kung ikaw ay namumuhay lamang mag-isa.
Kung yan ang income mo sa isang buwan, ang US ay itinuturing kang mahirap dahil yan ay 200% na mababa sa kanilang 2026 Federal Poverty Level. Nang masilip nila ang sahod nito ay makikita mo na sa application na inilagay ni Schubert, siya ay kumikita ng $2,500 o 154,000 pesos kada 2 linggo na dahilan kung bakit siya ay na-disqualify. Ngunit nag-request ulit siya na matignan muli ang kanyang sitwasyon. Sa application ay inilagay nito na hindi niya kayang kumuha ng private attorney sapagkat wala siyang pambayad at wala ring taong gustong tumulong sa kanya. Inamin nito na meron siyang utang na $25,000 o 1.5 million pesos. Pero ang batas ay batas. Kaya kahit may utang pa siya ay hindi pa rin talaga siya eligible na mabigyan ng public defender. Kaya ito ay napilitan na kumuha ng isang private lawyer. At sa tulong nito ay noong April 6 ay nag-plead si Schubert ng not guilty. Sa madaling salita ay gusto nitong ilagay sa kamay ng jury ang kanyang kapalaran. Nang mabasa ko ang 4 na pahinang dokumento at nakita ko kung ano ang hawak at natuklasang ebidensya ng prosecutor, ay napailing na lamang ako dahil kahit ako ay hindi isang abogado, alam ko na tagilid at hindi sila mananalo kung idaan pa ito sa paglilitis. Sa court document ay nabunyag na ang family-friendly at mabait na anak na ipinapakita ni Schubert sa kanyang mga nanay at tatay, kaanak, kapamilya, katrabaho ay isang pagbabalat kayo lamang. Marahil ay may magsasabi sa inyo na lahat naman ng tao ay mayroong ibang pag-uugali sa loob at labas ng bahay na sinasang-ayunan ng prosecutor. Ang uri ng kasamaan ng ugali ni Schubert ay nasa ibang level. Sa tulong ng mga eksperto, ang biktima ay maingat na isinailalim sa interview dahil ito ang key witness sa kaso. At babalaan kita, ginawa ko ang lahat para mabago ang mga salita at gawing simple ang pagpaliwanag sa nangyari. Pero kung ikaw ay isang nanay o magulang, ay maaaring ma-trigger ka pa rin. Ayon sa salaysay ni Sheena, nagsimula ang pambababoy nito sa kanya noong March 2023 nang siya ay halos 10 taong gulang lamang. Tulad ng iba mga demonyong manyakol at mga pido-dido, tinakot siya nito na kung siya ay magsumbong ay hindi lamang siya nito papatayin kundi pati na rin ang ilan niyang mga mahal sa buhay. Dahil sa takot na totohanin nga nito ang kanyang mga sinabi, sa murang isip ni Sheena ang hindi pagsusumbong ay paraan niya para maprotektahan ang buhay ng iba. Kaya ang hayok sa laman si Schubert ay paulit-ulit siyang binaboy sa loob ng 3 taon. Kung ang normal na tao ay makakapag-isip kung tama pa ba kanilang ginagawa o kung ano ang epekto ng kanilang ginagawang kasamaan sa isang tao, ni minsan ay hindi yan inisip ni Schubert. Ayon sa mga otoridad, wala nang mas importante dito kundi ang tawag ng kanyang laman. Sa totoo nga, sa halip na tumigil, ang hayok na nurse ay hindi lamang gumagamit ng proteksyon pati si Sheena. Pero kalaunan, para magkaroon ng twist sa ginagawa niyang kahayupan, ito ay bumili pa ng GoPro camera para i-record ang kanyang ginagawa. Nang ito ay bored na sa mga nangyayari, ang demonyong nurse ayon sa prosecutor ay gumagamit pa ng laptop at purasahan pa nitong pinapanood ng mga malalaking video si Sheena bago at habang ito ay binababoy. Gumamit na rin ng salari ng proteksyon, mga laruan at iba pa. Inamin ni Sheena na ang huling beses siya nitong binaboy ay noong January 29 nitong taon lamang. 1 buwan bago ito nagbakasyon sa Pilipinas. Kung may magsasabi pa sa inyo na gawa-gawa lamang ito ni Sheena, ay itikom nyo na lamang ang inyong bibig dahil kapag sinabi ko na mabigat ang ebidensya laban kay Schubert ay mabigat talaga. Sa loob ng ilang taon ay inakala siguro ng suspect na habang buhay nang magsusunod-sunuran at mananahimik si Sheena o baka naman ay naisip nito na nagugustuhan na rin ni Sheena siguro ang kanyang mga ginagawa pero nagkakamali siya. Si Sheena ay unti-unti nang nagkaroon ng lakas ng loob. Pero alam niya na kung wala siyang ebidensya ay baka may posibilidad na hindi matuloy ang kaso. Kaya bago siya magsumbong, gamit ang kanyang cellphone na itinago niya sa kwarto ay gusto niyang makuna ng video ang ginagawa sa kanya. At hindi nga siya nagkamali. Nang kumabi na at nang makaalis na patungo sa trabaho ang kanilang kasama sa bahay, ay ginapang siya ng suspect. Kahit sobrang awang-awa siya sa kanyang sarili para kay Sheena, ay kailangan niyang gawin yon para tuluyan ng makulong ang demonyong si Schubert upang hindi na ito makapambiktima pa.
Ang cellphone recording na yan ang ipinakita niya sa mga pulis kaya agad na-aresto si Schubert noong March 22. Ang sinabi rin ni Sheena patungkol sa GoPro ay totoo nga dahil nang makakuha ang mga otoridad ng search warrant ay nasamsam nila ang 4 terabytes external hard drive na pagmamayari ng suspect. Para malaman mo kung gaano kalaking storage yan, ang 4 terabyte na hard drive ay kayang-kaya lamang naman na mag-store na mahigit 5,000 mga pelikula sa standard definition. Nang siyasati ng computer forensics ang hard drive, 700 sa 3,000 mga videos doon ay naglalaman ng mga kababuyan patungkol sa biktima. Nasamsam rin ng mga otoridad ang iba pang mga physical evidence tulad ng mga laruan na ginamit nito. Ang napakaraming mga ebidensya na yan, sabayan mo pa ng mismong salaysay ni Sheena, kahit pa sabihin ngayon na he is innocent until proven guilty, ang leading prosecutor ay naniniwala na wala nang lusot si Schubert sa kasamaan nitong ginawa. Para sa magtatanong sa inyo kung kaano-ano ng suspect ang biktima ay maaari lamang tayo gumawa ng teorya. Sa pagsasaliksik ko, maaaring ako ay tama o mali pero ayon sa ulat, 3 tao lamang ang nakatira sa bahay. Ang suspect, ang biktima at isa pang babae. Sino ang pangatlong tao niyan? Nakakita ako ng 2 post sa social media. Ang isa ay ibinahagi mismo ni Schubert kung saan ay kasama niya ang babaeng niya na manood siya ng concert. Tapos ang pangalawa ay post ng taong ito. Ang babae sa mga litrato niyan ay iisa at sa caption ay nakalagay na ito ay tinawag na Mrs. Macarat. Ibig sabihin, may posibilidad na si Sheena ay anak ng babaeng yan at hindi niya tunay na ama ang suspect. Bakit ko nasabi na hindi sila magkadugo? Balik tayo sa nursing license na ito ni Schubert na nakita ko at sa post mismo ng salarin nang sinurpresa niya ang kanyang mga magulang. Diyan ay sinabi niya na 8 taon na niyang hindi nakikita ang kanyang nanay at tatay. Tapos nabigyan siya ng lisensya noong 2018. Ang punto ko ay 12 taong gulang na si Sheena at 8 taon pa lamang si Schubert sa Amerika. Marahil sa US na nito nakilala ang babae at kung tama ang aking hinala ay stepdaughter niya si Sheena. Nabunyag rin na naghinala na pala ang babae na may kababalaghan na ginagawa si Schubert. Kaya nag-set up ito ng sarili ng camera na nakapture din ang kademonyohan nito ginagawa. Kaya nang makumpirma ang ginagawa nito kay Sheena ay hindi siya nagdalawang isip na tumawag sa mga otoridad. Ang pagiging close ng salarin sa biktima ang rason kung bakit mas naging mabigat ang kaso dahil sa mata ng mga otoridad, si Schubert dapat ang tumatayong father figure sa buhay nito. Siya dapat ang nag-aaruga, gumagabay at umaalalay dito. Hindi yung siya pa ang demonyong magpapahamak at sisira sa buhay ni Sheena. Kaya ang prosecutor ay gustong hilingin sa judge na patawan nito ng parusang kamatayan. Kung may mababasa ka na ito ay hahatulan na ng parusang kamatayan, ay huwag kang magpapaniwala dahil sa update mula mismo sa Lake County Clerk ay hindi pa nahahatulan si Schubert. Ni wala pang ang petsa kung kailan sila pipili ng mga tao na magiging parte ng jury. At wala pa ring petsa kung kailan ang mismong trial. Ang pinakahuling update sa kasong ito ay magkakaroon ng status conference ang bawat kampo at ang judge sa August 19, 2026. Diyan pag-uusapan ang 4 terabyte hard drive na nasamsam at ilang mga ebidensyang nakalap. Tatalakayin din ang intensyon ng prosecutor na maparusahan ito ng death penalty sakaling matuloy ang kaso at ang huli ay pag-uusapan kung handa na ba ang mga ito upang makapagtakda na ng trial. Pero palagay ko ay sa dami ng mga ebidensya na kailangang i-review ng bawat kampo ay baka mapostpone ang paglilitis. At para sa mga taong excited na baka mabigyan ito ng death sentence, panandalian lamang ang maaari nyo maging kasiyahan dahil kahit ang judge at yung jury ay patawan nito ng guilty verdict tapos parusahan ng death penalty, 100% akong sigurado na ma-overturn yan pag nag-appeal ang kampo ni Schubert. Dahil noong 2008, ang Supreme Court ay idineklara na unconstitutional at hindi dapat maparusahan ng napakabigat lalo na kung wala namang namatay sa nangyaring krimen. Sa madaling salita, gagamitin ng defense team ni Schubert na ang pagpapataw dito ng death penalty ay unconstitutional dahil sa 8th Amendment.
Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.